So, marami tayong pwedeng ipaliwanag sa gospel, first reading, at saka sa second reading, at saka yung mga occasions natin, in order to gain plenary indulgence para sa mga patay. So, tingnan natin kung paano natin hahatiin yan. Pero ang malaga, sa gospel natin, dito, merong isang lalaki, walang pangalan. Ang sabi lang, anak ni Timaeus. Bar Timaeus, ibig sabihin, sa Hebrew yun, Bar, son, Timaeus, yung anak. Kaya ganun din si Jesus. Joshua Bar Yesu, Joseph. Jesus, son of Joseph. So, ibig sabihin to, walang pangalan, pero bulag siya, pero hindi yung bulag in moral sense. Kasi marami namang ibig sabihin yung pagkabulag. Merong physically bulag ka, pero yung bulag mo, hindi naman talaga permanent. Diba? Yung iba, may mga katarak, hindi makakita. Pagka nilay sa yung katarak, makakita. No? Si Bartimaeus, hindi siya bulag morally. Kasi kung bulag siya, hindi nakakakita, pero yung kanyang puso, yung kanyang pag-iisip, ay bukas sa Panginoon. Kasi, mamamangha kayo dito, kung sinabing nung tao na si Jesus of Nazareth dadaan, kilala niya. Sabi niya, tinawag niya si Jesus sa kanyang messianic name. Jesus, Son of David, have mercy on me. Usually, yung mga nandun, minsan pagkabisan maingay tayo, mahiningi tayo, ang sasabihin iba, tumahimik ka nga, pinatatahimik nila si Timaeus. No? Tumahimik ka, kasi darating yan si Jesus of Nazareth. Yung mga bystanders, tingin lang nila, Jesus of Nazareth na very famous. Pero ito, kakaiba, although bulag siya, pero bukas yung puso niya at saka yung kanyang pag-iisip kung sino yung daraan. Yung daraan, anak ng Diyos, kasi sinasabi sa prophecy, yung tagapagligtas would be a direct descendant of Abraham. Kaya ang tawag niya, di ba? Jesus, Son of David, tinawag niya sa Messianic name. Ibig sabihin, recognizing na ikaw yung pinadala ng Ama, ikaw lang yung makapagpapagaling sa akin. Ayun ang forte ng anak ni Timaeus. No? Alam niya, na once in a lifetime na occasion sa kanya yon, ito yung pagkakataon na gumaling siya dahil nandyan si Jesus na tagapagligtas. Hindi lang anak ni Jose, kasi more or less, dun sa Nazareth, alam nila, si Jesus, anak ng karpintero. Pero, di ba, kinontes nga nila, sino ka ba? Anak ka lang ng karpintero. Ang tatay mo, kilala namin, ang nanay mo, kilala namin, yung mga kamag-anak mo, kilala namin. Pero ito, iba, he confesses and professes yung paniniwala niya na ikaw yung ipinadala ng Ama. Kasi anak ka ni David. Ikaw yung tagapagligtas. Kaya sumigaw siya. Sigaw ng sigaw. Hanggat narinig ni Jesus yun. Pagka nung narinig ni Jesus, sinabi ni Jesus, tawagin mo nga yan, maingay kasi, di ba? Alin malaga doon, di ba? Pagka may hingin tayo kay Jesus, pinakailang ulit-ulitin natin. Hindi naman tayo magsisisigaw sa bahay niyo, di ba? Sa puso niyo lang yun, di ba? Ang malaga doon, yung pagsigaw niyo kay Jesus, yung bang talang wala ka ng pag-asa. Helpless ka na. Kaya ang pag-asa mo, yun lang. Pagka hindi ka pasisigaw, lalagpas yung pagkakataon. Kaya nga ito, magaling si yung anak ni Timaeus kasi alam niya na yung okasyon, hindi niya pinalampas. Tinawagan niya agad si Jesus. Nagsisigaw pa siya. Diba? Narinig na siya ni Jesus. Kaya ang gusto lang ni Jesus, ipakita doon sa mga bystanders na ito, kilala ako. Kilala, ako yung pinadalang tagapagligtas. At nananawagan sa akin, ginagamit niya yung pangalan ko bilang anak ng Diyos. Kaya sabi ng Jesus, dahil sa paniniwala mo, yung gusto mo, magaganap. Iyon ang tinatawag na infallibility of prayer. Lahat ng dasal natin, kahit na masama, napapakinggan ng Panginoon. At lahat ng dasal natin, sinasagot niya. Ang tanong, naniniwala ba kayo doon? Lahat ng dasal natin, naririnig at sinasagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, yes or no. At no, kahit na anong gawin mo, hindi ibibigay ng Panginoon yon kasi pwedeng makasama sa iyo. Pero pagka yes,
pwedeng ibibigay immediately, pwedeng ipopostpone niyo muna, i-delay niyo muna para pag natanggap mo, hindi ka magmamalaki na dahil magaling ka. Kung hindi, kikilalanin mo na everything comes from God. So yun ang pinamalaki na kailangan, ganun din tayo, no? Kilala natin si Jesus. We should have yung talagang total adhesion kay Jesus na siya talaga lang ang magbibigay na tunay na kahulugan ng buhay natin at tunay na direksyon. Kasi siya lang yung tagapagligtas na inalay yung kanyang buhay sa krus para sa atin. At pag nagdasal si Jesus sa Ama, pinapakinggan ng Ama. Alam niyo bakit? Yung second reading, Jesus is the high priest. Ang gawain ng mga nag-aalay, mga pare, sa lahat ng relihiyon, di ba? Sa lahat ng relihiyon, ang gawain ng pare, mag-alay ng sakripisyo sa Panginoon, sa Diyos nila. Kahit na yung ancient religion, Zoroastrianism, Shintoism, Buddhism, Hinduism, Judaism, at kahit sa atin, di ba, ano ang gawain ng pare? For example, magmimisa kayo. Anong gagawin ko during the offertory? Yung inaalay niyo na tinapay at alak, iaalay ko sa Diyos na magiging katawan at dugo ni Kristo. Yung the sacrifice of Jesus is the most pleasing sacrifice to God. Kasi God the Father wants the salvation of all. Tapos ang kanyang isinacrifice ay walang iba kundi yung anak na nagbuhay, nag-alay ng kanyang buhay sa cross para sa ating kaligtasan. Kaya ayun yung pagpapari ni Jesus. Walang beginning, walang end kasi mysterious, walang hangganan, di ba? Ayun, si Jesus yung high priest natin. Kasi si Jesus, pinag-alay siya yung altar, siya yung pare, at siya pa rin yung victim, sacrificial victim. Diba? So ngayon, ang tanong naman, sabi sa second reading, at saka doon sa Eucharistic prayer natin, you are a royal priesthood, a holy nation. Ibig sabihin, by constitution and by the will of God, lahat tayo nakikibahagi sa pagpapare. Kaya nga, kung tatanungin ko kayo, sino ang mga pari dito? Dapat lahat kayo magtataas ng kamay. Kasi, in virtue of baptism, lahat tayo nakatanggap ng common priesthood. Wala. Kung hindi kayo nabinyagan, hindi kayo pare. Labas kayo dito. Kasi hindi kayo dapat makisama dito kasi ito ay yung bagong bayan ng Diyos na natitipon para mag-alay ng mga sakripisyo sa Panginoon. Kaya in virtue of baptism, kung kayo nabinyagan, simbahang katolika o kung kristyano kayo, nakikibahagi kayo sa common priesthood. So, iba yung common priesthood sa ministerial priesthood. Yung sa akin, bago ko natanggap yung ministerial priesthood, katulad nyo, I also had that common priesthood. Meron tayong mga seminarista dito, nagpre-prepare sila. Pero ngayon, seminarista pa lang sila, katulad nyo, you share the common priesthood. Samantalang pag na-ordain na sila, sa magitan ng bishop, laying of hands, at saka yung salita, magiging ministerial priesthood na. Ang pagkakaiba, yung inaalay ko, yung tinapay at alak na magiging katawan at dugo ni Jesus. Kaya naman, bilang pakikpahagi sa common priesthood, ang iaalay niyo yung daily sacrifices of your life. Ano yung daily sacrifices niyo? Kaya mga Pilipino, i-form ang concept natin ng sacrifice. Akala natin, puro detachment, puro pain and suffering. Hindi. Kasi yung tunay na kahulugan ng sacrifice galing sa Latin word sacer, facere. Sacer, holy. Facere, to make. To make things holy. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, for example, nakaupo ka ngayon dyan, no? Kumagalang isip mo, ano kayong lulutuin ko mamaya, maglalaro kaya ako mamaya, di ba? Tapos minsan, mahaba yung sermon ni Father, di ba? Pagka iaalay mo yung sakit ng puwet mo dahil ang haba ng sermon ni Father, di ba? At saka meron pa, iaalay mo yung pakikinig mo para sa isang kaluluwa sa purgatorio at para makatanggap ka ng grasya, yung pag-upo mo dyan habang nakikinig ka, that is already a sacrifice. Kung kunyari mayroong birthday, tapos nag-attend ka ng birthday o kaya celebration sa isang bahay, tuwang-tuwa kapag uwi, yung katuwaan na yon, sabi ni St. Francis of Assisi,
Simple joys are holy. Pwede mo ialay, Lord, maraming salamat. Ang saya sa kuya ngayon. Dahil nakausap ko yung mga kaibigan ko, nakabati ko yung kaaway ko. Ang saya sa kuya. Yung iaalay mo yung kasayahan mo yun, that is already a sacrifice. Yung nanay at tatay na parati na nagtatrabaho, ay nilang mula umaga hanggang gabi. Wala na kayong pahinga, di ba? Kayo nagluluto, naglilinis, di ba? So ngayon, ang gagawin nyo, yung bawat pagluluto nyo, bawat paglilinis, bibigyan nyo ng kaulugan, yung redemptive value, sacrificial value. Ayun yung encyclical ni St. John Paul II, Salvifici Doloris. Ibig sabihin, lahat ng pain and suffering, kahit na yung paglilinis nyo, pagkapagod na pagod ka na magtrabaho, di ba? Masakit na yung balakang mo, kaya masakit na yung mata mo. I-offer nyo yun as a sacrifice, ibig sabihin, at the service, family nyo, yung kung saan kayo nagtatrabaho, and at the same time, yung inyong pain and suffering as participation on the suffering of Christ on the cross, ay yung sinasabi ni Jesus na, ni St. Paul na, kung meron pang hindi nararamdaman si Jesus na sakit dito sa lupa, pwede niyang maramdaman sa pamamagitan natin. For example, palagay niyo, si Jesus, nararasan niya ng ang sakit ng breast cancer. Hindi niya naranasan yun. Una-una, lalaki siya, di ba? Pero, kung merong may breast cancer, kung iaalay niya yung sakit na yun, no? With all humility at saka docility, pwede niya sabihin, Panginoon, iaalay ko itong sakit na to bilang pakibahagi ng paghihirap mo sa krus at lahat ng pinaghirapan mo. At that very moment, nararamdaman ni Jesus yung sakit na nararamdaman ng merong breast cancer. Kasi inaalay yun. You become one in the suffering of Christ. At yun, hindi lang yun. Kahit may mga simple mga bagay na gano'n, naglalakad ka, nag-exercise ka, di ba? Iaalay mo yun sa Panginoon, that would be a pleasing sacrifice. Yun, lahat ng mga ginawa niyong sacrifices during the week, kailan niyo iaalay? Iaalay niyo yan pag nagmisa na kayo, di ba? Kaya nga, during the collect prayer, yung introductory prayer, sabihin ng pare, let us pray, tatahimik siya. Ang tawag sa panalangin na yung collecta o kaya collect prayer. Bakit? At that very moment, yung pare, he's gathering all the sacrifices that you have made during the week. Lahat, kahit na ano yun. Walang exception, lahat ng pinagdasal nyo, lahat ng ginawa nyo. So, dadalhin ng pare yun in the throne of God. Kaya lahat ng sacrifices nyo, blessed at nagkakaroon ng redemptive value. For example, sabihin nyo, hindi ako kakain ng breakfast ngayon o kaya hindi ako magmimerienda ngayon. Iaalay ko yun sa isang kaluluwa sa purgatorio. O kaya, iaalay ko sa nanay ko na matanda nga o sa kapatid ko na may sakit, etc., etc. So, lahat yun, sacrifices. Walang masasayang. Katulad ni Saint Therese of the Child Jesus. Kaya di ba, si Saint Therese, yung sinasabi siya, patron of mission. Bakit siya naging patron of mission? Samantalang 23 years or 24, namatay siya sa tuberculosis, hindi siya lumalabas ng kumbento. Kasi lahat ng ginagawa niya, pagkagising niya, pagmulat ng mata niya, inaalay niya agad sa Diyos at sa lahat ng missionaries. May tuberculosis siya. Pag-iinom siya ng gamot, pagka masakit na yung dibdib niya at saka yung likod niya, iaalay niya sa lahat ng missionaries. Kaya nga dideclare siya na patroness ng missions. Kahit na hindi siya nakapunta sa mission land, dahil yung offering lang ng lahat ng ginagawa niya sa kumbento, oras ng pagdarasal, pupunta siya magdarasal. Oras ng magtatrabaho siya para sa mga kaluluwa, di ba? Lahat ino-offer niya. Kaya galit na galit yung demonyo. Sabi ng demonyo, lahat na lang ino-offer niya. Kahit na yung sakit niya, yung luhod, yung tayo, yung higa, pagkain, ino-offer niya. Grabe titingnan natin. Ito, sana huwag ma-scandalize sa iba. Kasi one time, nagkaroon ng pagkakataon yung demonyo. Ngayon, si Saint Therese, punta ng banyo, toilet, gagawin yung ginagawa ng lahat ng tao, di ba? Sabi ng demonyo, ito yung pagkakataon ko. Tingnan ko ngayon kung ano pang sasabihin itong babaeng ito. Yung demonyo, lahat, hahadlangan niya para lahat ng sakripisyo niya hindi mapunta sa Diyos, sa Kanya.
nanakawan kayo ng oras. And ngayon, nagpakita ngayon itong demonyo kay Therese, no? Sabi ngayon ng demonyo, oh, ano? I-offer mo ba lahat yan? Sabi ni Therese sa kanya, normal, kahit na may sakit ako, lahat ng itong ginagawa yan na normal na tao kasi kasama yan sa human anatomy. This gano'n, no? Pero, yung mabaho, sa'yo. Ayun, hindi na nagpakita yung demonyo kasi mas mabaho pa siya doon sa... Diba? Pero kailangan, kung may pagkakataon demonyo, unahan nyo agad. Huwag niyo pabayaan yung demonyo na nakawin yung pagkakataon na mag-alay kayo ng sacrifice sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Saint Therese, lahat. Yan nga di ba, ang bilis ng canonization niya. Ang tawag doon sa ginawa ni Saint Therese, little way of love. Lahat ng malilit na bagay, out of love gagawin, pagsisilbi sa tao at pagmamahal sa Diyos. Little way of love, lahat inaalay. Ganun dapat tayo, no? Para to exercise our priesthood. Sa maganda pa niyan, meron tayo ditong tradition na during the offertory, nag-aalay kayo ng votive candles, di ba? Tandaan nyo, maganda yan. Yung votive candles yan, habang nakasindi yan, parang sinasabi nyo, Lord, lahat ng sacrifice ko na ginawa during the week, iaalay ko sa magitan ng votive candles. Kasi pag votive, ibig sabihin, continuous supplication for the same intention. Tapos habang nag-aalay kayo ng kandila, sabihin nyo rin, Panginoon, kung ano pa yung hindi ko nagawa ngayong week na to, at magitan, pagmamakaawa ko nito pananampalataya na sinasagisag ng kandilang ito, sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Ayun si Timaeus, di ba? Mayroong pagkakataon, once in a lifetime lang yun, he grabbed the opportunity, di ba? He stole it from Satan. Kasi sabi niya, kung hindi ko gagawin ito kay Jesus, daraan siya, kailan pa? Ito yung pagkakataon. Kaya nga di ba, kinakailangan, nasa isip natin yung carpe diem. Ibig sabihin ng carpe diem, seize the moment. Pag kami gagawing kabutihan, huwag ipagpapaliban. Pagkakasamaan, ipagpaliban parate. Di ba? So meron tayong okasyon parate. Ang sign ng maturity natin, hindi lang pag dumating yung okasyon para makagawa ng kabutihan. Kung walang okasyon, gumawa ng okasyon. Meron tayong mga seminarista dito na hihingi sila sa inyo ng tulong. Kaya nandito yan, kasi pinlano na ng Diyos sa October 27, kailangan may okasyon na makagawa kayo ng kabutihan sa mga seminarista sa congregation nila. No? Pagpaliban yan, sabihin, babalik naman ulit sa isang taon yan, sa isang taon yan. Sino ang nakakasigurado na nandito pa kayo sa isang taon? Kayo iba sa inyo? Nagtutur. Pupunta sa iba-iba, di ba? O nasa ibang planeta na. Ito yung okasyon, di ba? Kaya kung ano yung okasyon ngayon, huwag ipagpaliban. Meron, sa seminaryo namin noon, merong demonyo, nakalagay sa ilalim niya, crush. Tapos yung anghel naman, odie. So pagkagising namin, syempre, pagod pa, inaantok, minsan nahawak namin pati yung estatwa ng demonyo, tapos nagko-cross kami, nagtulog pa kami, no? Pero anong ibig sabihin nun? Yung demonyo sabihin niya, crush, bukas na, bukas na. Dasal ka, bukas na. Sabi naman ng anghel, odie, ngayon na. Kasi may pagkakataon. Bukas hindi mo alam. So, kinakailangang isipin pa na natin. Habang naglalakbay tayo sa mundo, binibigyan tayo ng ibang-ibang okasyon para magawa ng mabuti. Piliin natin yung pinakamadali sa atin at huwag natin papalampasin yun. Ayun ang sign ng Christian maturity. No? To grasp. Take every occasion to do good. Pag walang okasyon, gumawa para makatulong sa kapwa.